Kumusta naman po yung ating mga kamag-anak isilip na Cebu? No? Kumusta naman yung kamag-anak natin? Dahil dun sa lindol, ano? Na napakalakas. Kawawa yung ibang mga tao. Daming nawawala ng kamag-anak o pamilya. Di ba? Pero panalangin natin na anuman ang sitwasyon ng buhay nila ay maging masaya sila sa ating Panginoon. Dahil yan, kalamidad na yan ay hindi ginawa ng Diyos upang puksain, no? Upang saktan ng mga tao, kundi yan ay kalamidad na gawa ng kaaway. Amen po. At sa mga panahon na ito, no? Kung saan yung mga merong mga cellphone na papanood natin sa YouTube o TikTok, di ba? Doon sa ating bansang Pilipinas, kung paano maraming mga bagay-bagay na hindi maganda sa ating kalooban. Kaya ang masasabi ko ay magtiwala tayo sa Diyos. No, nariyan yung mga mababasa natin o maririnig natin, mga korupsyon, no? Mga korupsyon doon sa ating gobyerno. Pero yan ay paglalabanan natin para doon sa ating bayang minamahal na Pilipinas sa pamamagitan po ng panalangin. Amen po. At ngayon po tayo lumuko, tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Narito kami, Panginoon, upang pakinggan ang iyong banal na salita. Mabuhay ka, Panginoon, manahan ka sa aming mga puso, sa aming isipan. Buksan mo, Panginoon, upang ito'y tumimo sa aming mga puso at ito'y magamit sa aming mga araw-araw na buhay. Maraming salamat po, Diyos. Sa umagang ito, narito kami magpupuri at makikinig ng iyong banal na salita. Salamat sa pag-iingat sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Ngayon po ay tayo ay mag-aaral o makikinig ng banal na salita. At ang banal na salita na ating pakinggan, ito po ay pinamagatan ko na ang biyaya ni Jesus ay sapat sa kahinaan. No, maging ang kahinaan ng bawat isa, nariyan po ang biyaya ng Diyos para sa atin. Maaaring sa ibang lugar, sa ibang mga tao, sila sa panahon na yun ay nangihina dahil sa nangyayari sa kanilang mga buhay o sa mahal na buhay, sa mahal sa buhay. No? Lalo-lalo na sa bayan ng Cebu, kung saan sila nakaranas ng taghirap ngayon, walang kuryente, walang tubig, walang pagkain. No? At nariyan ang salita ng Diyos patungkol sa kahinaan ng ating damdamin. Sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo, nariyan ang kalakasan. Nariyan ang sapat na biyaya para sa ating lahat. Amen po. Sa panahon nang tayo ay nakakarinig at involved po tayo doon sa mga korupsyon na nagaganap sa ating bayan. Ang iba ay sobrang galit. Ang iba naman
Hindi po ganon. Kundi ang lahat ng bagay ay ating ipanalangin. Ngayon po, pag-usapan natin ang buhay ni Haring Solomon. At ang konteksto po natin dito sa ating pag-aralan ay 2 Corinthians 12:9. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Amen po. Magpahinga tayo, no? O magpahinga tayo sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon. Anong mga kahinaan, anuman ang ating dinadaanan sa buhay. Kaya po, sa mga oras na ito, ang ating pag-uusapan ay patungkol sa buhay ni Solomon. Sabi dito, the name Solomon comes from Hebrew word Shelomo. Shelomo is derived from the Shalom. Shalom. Now, meaning peaceful. Shalom. Kaya kapag po tayo ay nagkaroon ng kaaway, huwag po natin gantihan. Sabihin na natin shalom. No? Shalom. Kaya Miguel, kapag ikaw ay nagligaw at hindi sinagot, huwag kang magalit. Sabihin mo lang, shalom. Shalom. No? Peace. Ibig sabihin, peace. Amen? Meaning peace. Now, derived from the shalom, meaning peace, wholeness, or well-being. No? Well-being. Shalom means peaceful or man of peace. Tingnan po natin ang 1 Chronicle 22:9. Ang sabi niya dito, ngunit ipinangako niya pagkakaluban niya ako ng isang anak na lalaki. Mamumuhay ito ng mapayapa at hindi gagambalain ng kanyang mga kaaway habang siya'y nabubuhay. Tatawagin siya Solomon sapagkat binigyan ko ang Israel ng kapayapaan at kapanatagan sa panahon ng kanyang paghahari. Amen po. At ito po ay nagkatotoo. 40 years nang siya po ay nang si Solomon ay naghari in the land of Israel. And this 40 years as noted as peaceful year. Amen? Ito ay natala ng ang 40 years na kanyang pamamahala ay peaceful. No? After Solomon was born, God sent Prophet Nathan to give him another name. Ang binigay po nung si Solomon ay binigyan nung siya po ay ipinanganak, si Prophet Nathan ay binigyan siya ng isa pang pangalan. Ang pangalan na iyon ay the name Jedediah. Jedediah, which means beloved
beloved of the Lord. Amen? Siya po ay tinawag na beloved of the Lord. Kaya dalawa po ang pangalan ni Solomon. Dalawa ang pangalan ni Solomon. Ang Jedidiah referring to one person. Solomon o Jedidiah ay isa po. At sabi nito, ang pangalang Jedidiah, beloved of the Lord. Siya po ay beloved of the Lord. Ang pangalawang pangalan naman niya ay Solomon. Pero iisa lang po. Sa kanya lang pa rin ang pangalan na yon. Ang pangalawang pangalan ay Man of Peace. Siya po ay Man of Peace. Ito po ay mga kwento ng Bible character kung saan ito po ay mapupulutan natin ng aral. Amen po? Kaya po tayo gumagamit ng mga Bible character para po makita natin kung paano po ang mga buhay nila at gayon din naman ang buhay natin ngayon. Na mula noon hanggang ngayon, no? Yung mga buhay nila noon hanggang ngayon ay atin pa rin pinangaral. Dito po makikita natin. Sabi nito, when the grace finds you from the story of Solomon. Sabi, grace show up in your limitation. Show up in your limitation. No? Ito ay nagpapakita o naramdaman ang biyaya sa panahon na tayo ay dumarating sa ating limitasyon. At pinaniwalaan ng mga Hudyo na si Solomon ay umupong hari ng Israel noong siya ay 12 years old. Si Solomon po ay umupong hari noong siya ay 12 years old. O siguro walang 12 years old dito sa atin. O marami pero wala dito. No? Kaya ibig sabihin po, hindi sukatan ng isang bata na mamuno o maghari sa isang kaharian, no? At hindi lang naman kaharian ang pamumunuan. Pwedeng sa school, pwedeng sa bahay, 12 years old. Pero ang kagandahan po ni Solomon ay nung siya ay bata, na siya ay uupo bilang ikatlong hari ng Israel, no? When Solomon was called to the throne, he humbly. Now when Solomon was called to the throne, he humbly admitted, siya po aminado, I am only a little child. Ang sabi niya, ako'y bata pa lang, and not know how to carry out of my duties. Bakit po siya yung tinawag na magmuno doon sa Israel na siya'y bata pa lamang? At inamin niya na wala po siyang kakayanan o limitado lang po ang kanyang kaisipan. No? At tingnan po natin sa 1 Kings 3:7. Ang sabi niya dito, Yahweh, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Kahit ako'y bata pa walang karanasan. No? Dahil nga, nung panahon na yun, inamin ng batang Solomon. Ang sabi niya, bata pa po ako. No? Hindi niya i-grab ka agad na, sige, no? Mayroon siyang pagpapakumbaba. At hindi ko alam, gagampanan ang tungkulin ng isang hari. Sinabi niya po sa Panginoon, dahil noong namatay si David, siya po ay bumalik sa kanyang ama at siya ay itinalaga bilang pangatlong hari ng Israel.
Sa Pilipinas po, pinagbubutuhan pa, no? Ang magiging pinuno o mamumuno sa bansa. Ang problema, yung ibang butante, sinisilaw ng pera. Sinisilaw lang po ng pera. No? Ibinubuto ang hindi tamang pinuno. No? Nabibili tayo sa pera. Ganun po ang Pilipinas. Kaya po tayo ngayon nakaranas ng mga kontrobersyal na namumuno sa ating bansa. Kaya tuloy, masamang bad word na kaya tuloy maraming nangungurakot, sa ating bansa. Doon, hindi naman lahat. Hindi naman lahat ng namumuno ay nangungurakot. Pero mayroon pong nangungurakot, Pero si Solomon po, umayaw siya, Inamin niya ang kanyang kahinaan. Hindi niya po ginagrab kaagad, Kasi pagka ikaw ay isang hari, siyempre, sa ngayon, ang katumbas niya ay presidente ng ating bansa. Kapag ikaw ay presidente, hawak mo ang isang bansa. Pero siya, inamin niya na hindi niya kaya o siya ay mahina. Hindi siya nagmamalaki. Hindi siya nagmamalaki sa kanyang sarili. Hindi siya nagmamagaling sa kanyang sarili. Inaamin niya ang kanyang limitasyon. Kasi ang limitasyon ng isang batang 12 years old, hindi katulad ng mas matanda, dahil marami ng karanasan. Siya, inamin niya ang kanyang limitasyon. Ako'y 12 years old pa lang. Wala pa po akong karanasan. Pamunuan ang bigat ng responsibilidad ng maging isang hari ng Israel. Inamin niya at siya po ay nagsabi sa Panginoon. Sa Pilipinas po, pinipilit pamuno. Pinipilit pamuno ng ating mga kababayan. Tumatakbo dahil sa sikat. Amen? Dahil sa sikat, ang isang tao, siya po yung tumatakbo. Tumatakbo dahil kilala. Kahit nakakulong, tumatakbo pa din. Tumatakbo dahil marami siyang pera. Binabayaran niya ng pera yung mga tao. Tumatakbo dahil magaling. Tinitingan niya yung kanyang sarili na magaling siya. At tayo po ay hindi natin kinikilatis yung ating namumuno sa ating bansa. Kung sila ba ay may kakayanang mamuno sa ating bansa. Kung sila ba ay may tunay na maglilingkod at magmamalasakit sa ating bayan. Si Solomon po, hindi siya nagkukumahog. Hindi siya nagkukumahog na mamuno sa Israel. Inamin niya na wala siyang kakayanan at kulang ang kanyang karanasan. Limitado lamang po ang kanyang talino. Dahil bilang bata, bilang 12 years old, limitado lamang ang kanyang talino. Alam niyo po ba, dito po pumapasok at nagpapakita, nagpaparamdam ang grasya ng Panginoon. Kapag tayo po ay hindi nagmamalaki, umaamin tayo sa ating kahinaan, ano mang sitwasyon ng buhay, kung saan tayo mahina, hindi natin pinipilit na tayo po'y malakas.
Bagkus inilapit natin sa Diyos kung paano po ang Diyos ang magpapalakas sa atin. Hindi po ang ating sarili. Dahil kapag po ang ating sarili ang basihan ng ating kalakasan, yan po ay babagsak. Dahil ang kalakasan po ng tunay ng isang tao ay nanggagaling sa Diyos. Amen po? Nanggagaling sa grasya ng ating Panginoon. No? Nagpaparamdam ang grasya ng Panginoon para tayo ay tulungan sa ating kawalan. Wala tayo ngayon, dumulog tayo sa Panginoon. Kung mahina tayo ngayon, mayroon tayo sakit, dumulog tayo sa Panginoon. No? At sabihin natin, malakas ako. Amen po, Lord, ako'y malakas nang dahil sa iyo tinapos na gawa sa cross ng Kalbaryo. Amen po, ang pag-amin ng kahinaan hindi po kawalan ng isang tao, kundi ang pag-amin ng kahinaan ay kalakasan ng isang tao, dahil ang kalakasan na nagmula o nasa kanya ay galing sa Diyos. Dito po mababasa natin ang panalangin ni Haring Solomon. Amen po, dahil hindi siya nagmalaki at hindi siya nagmamagaling, siya po'y nanalangin sa Panginoon. Kung ito ba ay tama o tatanggapin niya bilang hari. Tingnan po natin sa 1 King 3:9. Sabi niya dito, bigyan po ninyo ako ng karunungang kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti sa masama, sapagkat sino po ba ang may kakayanang maghari sa napakalaking bayang ito? Amen po. Ibig magmalaki siya dahil tinalaga siya ng Israel, nagpapakumbaba siya. No? Hindi siya nagmamalaki. Bagkus, ipanalangin niya, iningi niya kay Lord, nabigyan siya ng talino, katalinuhan na nagmumula sa Diyos. At alam niyo po ba, si Solomon ang pinakamatalino sa buong sanlibutan. No? Wala pang nakalagpas kay Solomon maliban kay Jesus. No? Na dahil sa kanyang paghiling ng katalinuhan sa ating Diyos, siya po'y binigyan ng katalinuhan. Siya ay naging matalino. At basic po, no? Basic na basic po sa ating gobyerno. Kapag tayo po'y itinalaga na mamahala sa isang gobyerno, no? Basic po ang salita na what to know what is right and what is wrong. Amen po. Yan po ang dapat gawin ng isang lingkod ng gobyerno. Yan ang tila po kulang ng ating mga pinuno sa ating bayan sa panahon ngayon. Amen po. Hindi ata nila alam kung ano ang tama at kung ano ang mali. Dahil kung minsan nagkaroon ng natural na mali at itinuring na lamang na ito'y tama. Amen po? Dahil minsan alam nilang mali, pero dahil sa pakikisama sa kanilang mga kasamahan, no? Kahit alam nila ang tama, ito'y tinuring na lamang nilang
Kahit ito'y mali, ito'y tinuring lamang nilang tama. Amen po. Dahil kung minsan siguro sa pakikisama sa bawat kapatid o kasamahan sa gobyerno, ito po'y maling pamumuno. Amen po. Dapat kung ano po ang mali ay mali. Dapat kung ano po ang tama ay tama. Dapat walang sinisino. Amen po. Walang sinisino. Yan man ay malaking katungkulan sa gobyerno. Dapat walang sinisino. Dapat walang kinikilingan. Walang proteksyonan. No? Serbisyong totoo lang. Hindi yan walang sinisino. Dapat walang proteksyonan. Dahil kung yun po ang nangyari sa ating bansa, napakayaman po ng ating bansa. No? Dapat alam din natin kung ano ang ideal o real. No? Kung ano ang ideal at ano ang real. Bilang mga tao sa isang bayan. Kasi po, sa panahon ngayon, minsan hindi natin alam yung totoo at kung hindi. Lalo-lalo sa mga vloggers ngayon. No? Maraming fake news, maraming fake na pinapakita. Pagkaroon lamang ng maraming views. Pero yung mga tao naman nagsasabi at nagbubunya doon sa mga anomalya ng gobyerno ay hindi rin natin alam kung totoo o hindi hanggat hindi po napapatunayan. Amen po. Kaya po tayo bilang lingkod ng ating Panginoon, ipanalangin natin na ang bawat isa ay nagsasabi ng totoo at maparusahan ang sinumang maparusahan. At malagot ang sinumang malagot. At pagsusweldo ang sinumang hindi nagkasala. Amen po? Huwag po tayong maniniwala kaagad doon sa mga vlogger na hindi naman tunay na nagsasabi. Si Solomon po sa murang isip ni Solomon, ang sabi niya, kung ako ang magiging hari sa bayang ito, dapat alam ko ang tama. Amen po? Yan po ang sabi ng isang batang Solomon. Hindi po siya nagmamalaki na ako ang maging hari. Dapat ang batas ko ang siyang masusunod. O kung ano man ang aking kakayanan ay siyang masusunod. Kundi humingi po siya sa Panginoon. No? At sinabi niya, dapat alam ko kung ano ang lakas. O dapat alam ko kung ano ang mali at lakas ng loob gawin ang tama. Amen po? Kaya sa mamumuno, dapat po talaga ang tama ang ginagawa. Dahil sa bayang Pilipinas, narito tayo at ang bayang Pilipinas ay minamahal ng ating Diyos. Kaya patuloy natin ipanalangin ang ating bayan. Amen po? Dahil kawawa po yung magiging henerasyon o susunod na mga henerasyon ng ating buhay. Kung patuloy at patuloy na ang mamumuno sa ating bansa ay hindi tunay na paglilingkod sa bayan. Patuloy natin ipagdasal ang ating bayang Pilipinas sapagkat mahal ito ng Diyos. No? Ang ating bayang Pilipinas ay pinili ng Diyos. May
May magandang plano ang Diyos sa ating bayan. Amen po? Ang Diyos ay mabuti. Ipanalangin natin ang ating mga kababayan na bumuno sa Pilipinas na magkaroon sila ng takot sa Diyos. Takot sa paggawa ng masama. Bagkus, may lakas ng loob upang gawin ang mabuti. Ipanalangin natin ang lahat ng sangay ng ating pamahalaan. Amen po? Napakayaman ang ating bayan. Kung ang ating mga namumuno ng ating pamahalaan ay tunay, sapagkat ito inuutos din naman, no? Nalangin tayo manalangin, sapagkat inuutos din naman sa atin ng Diyos na ipanalangin natin ang namumuno sa atin. Amen po? Tingnan po natin sa verse Timothy chapter 2 verse 1 to 2. Ang sabi niya dito, una sa lahat, ipinakiusap kong ilulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingang panalangin, pagsamo at pagpapasalamat para sa lahat ng tao. Idalangin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo'y makapabuhay ng matahimik. Amen po? Upang tayo'y makapabuhay ng tahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Amen po? Kaya po, kung yan ay nangyayari sa ating mga namumuno, napakasarap mamuhay sa bansang Pilipinas. Dahil lahat po ng namumuno ay marangal at ang kanyang mga tao sa buong bansa ay mamumuhay ng tahimik at mapayapa, sagana sa kanilang buhay. Kaya mga kapatid, sa murang edad ni Solomon, siya'y lumapit sa Panginoon. Amen po, lagi siyang lumalapit sa Panginoon sapagkat kilala ng karunungan para magampanan ang kanyang gawain. Amen po, humingi siya sa Diyos ng karunungan. Lord, bigyan mo akong karunungan upang gampanan ko ang bayang Israel. Ang bayan ng Israel kung saan pagharian ni Solomon. Amen po? At hindi lamang po ang bayan, no? Hindi lamang po ang pamumuno ng bansa, no? Maging ang pamumuno sa simbahan. Amen po? Maging sa pamumuno ng simbahan para sa mga pastor, maging obispo, ganun din po sa karunungan ng bawat ama, no? Sa karunungan ng bawat pastor at obispo, ipanalangin din natin. Amen po? At ang mga pastor ay nanalangin din ng karunungan para sa kanyang church, sa kanyang membro. Amen po? Ibinalangin nila ang katagumpayan ng bawat isa. No? Bagamat ang Diyos ang nagbibigay ng tagumpay. Pero ang pastor, obispo ay nanalangin ng kagalingan. Dahil ang sabi ng Panginoon, ano man ang iyong bigkasin, ay aking gagawin. Amen po? Kaya, ganoon din po, no? Sa bawat ama at ina ng ating tahanan, ipanalangin natin ng karunungan ng
siya, okay na, no? Basta kung ano magagawa ko, yan na, no? Dapat po alam natin na mayroong Diyos na nakatunghay at gumagawa ng biyaya sa iyo. Manalangin tayo bilang relasyon o pagkikipagrelasyon sa Diyos. Bagamat alam ng Diyos kung ano ang ating pangangailangan. Pero gusto ng Diyos na ikaw ay lumapit sa panalangin ng iyong lahat ng pangangailangan, ng iyong lahat ng iyong kahinaan, ng lahat ng iyong kagalingan. Gusto ng Diyos na ikaw at siya ay mag-uusap. No, hindi lamang sa araw ng gabi o hindi sa lahat ng panahon ay manalangin. Ganon din po sa may-ari ng mga negosyo. No? Panalangin natin, lalong-lalo na sa may-ari, kung paano po ang kanyang mga tauhan mula sa sakupan, kung paano may bigay niya ang tama para sa kanyang tao at sa kanyang mga tao, at maalagaan niya ito ng tulad ng isang pamilya. No? Ipanalangin din natin ang may-ari ng negosyo, no? Na umunlad at umunlad upang ang lahat ng empleyado ay magkaroon ng maraming benepisyo. Amen po? Ganon din sa ating sarili. Wala tayong sapat, no? Dahil po ang ating sarili ay wala tayong sapat o kakayanan na gawin ang lahat ng mga bagay, kundi si Jesus lamang po o ang kanyang biyaya ang may lakas na gumawa. Pero kung lumapit po tayo sa Panginoon sa isang tapat na panalangin at ang biyaya niya ay sapat, amen po, para magawa natin at ang pinagagawa sa atin ng ating Panginoon. Amen po? Ganon din naman po. Ganon din ang nangyayari. No? Hindi lamang po ang nangyayari kay Solomon. Ganon din po ang nangyayari kay Moises. No? Si Moises po ay hindi po nagmamalaki. Noong una po ay tumanggi din siya. Sabi nga dito sa Exodus 4, sabi niya, sinabi ni Moises kay Yahweh, Panginoon, mula pa ay hindi po ako mahusay magsalita, bagamat nangusap ka sa akin, hanggang ngayon pautal-utal pa rin po ako kung magsalita. Amen po, dahil nangusap ang Diyos kay Moises na pangunahan niya ang isang hukbo ng mga tao o alipin sa Paraon. Kaya nung si Moises po ay kinausap ng Diyos, siya po ay hindi agad tinanggap, kundi siya po ay tumawag sa Panginoon. No? Panginoon, utal-utal na ako magsalita. Bakit ako ang makiusap sa Paraon para palayain ang mga tao sa Ehipto? Na ako po ay utal-utal. No? Siya po ay hindi magaling magsalita. Pero siya po ay ginamit ng Panginoon. Amen po? Siya po ay nagpakumbaba. Hindi niya ginanggap kaagad ang opportunity. Bagamat kapag ang Diyos ang magpasya at mag-utos, yan lahat ay magagawa ng inuman. Gayon din po ang buhay at damdamin ni Jeremiah. Sabi niya dito sa Jeremiah 1:6,
6. Ang sagot naman, Panginoon, Yahweh, hindi po ako magaling na tagapagsalita. Bata pa po ako. Amen po. Bata pa po si Jeremiah. Pero siya po inutusan din ng Panginoon. Amen po. Ganon din po ang mga damdamin ni Peter andyan. Tingnan po natin sa dahil po ang mga tao na ito ay ordinary lang. Tingnan po natin sa Acts 4:13. Sabi niya dito, nagtaka ang mga kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo sa katapangan na binikita nila Pedro at Juan. Ito po yung sila ay nakikita na ng mga tao, ng mga Hudyo. Bagamat ang sila Juan po ay isang ordinaryong tao. No? Sila po ay walang pinag-aralan. Sila po ay mga mababang profile sa panahon po nila. Pero nakita sila ng mga tao, ng mga Hudyo at nagtataka. No? Lalo na ang nalaman nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nakapag-aral. Nabatid nilang dating kasamahan ni Jesus ang mga ito. Amen po. Nagtaka ang mga Hudyo kung bakit nakasama nila si Pedro at si Juan samantalang hindi naman ito nakapag-aral. Pero nakita nila kasama ni Jesus na nangangaral. Amen po. Kaya si Pedro at si Juan noong una itinanggi din nila at umayaw din sila. Amen? Nung sila itinawag ni Jesus, hindi sila kaagad-agad sumunod. Pero kung nakita nilang kapangyarihan ng ating Panginoon, sila po'y sumunod at sila po'y naging alagad ng ating Panginoon. Amen po? Napakabuti po ng ating Panginoon. Kaya tayo po sa bawat isa, no? Sa bawat isa na naririto, alam ko na sa isip ninyo ay wala kayong kakayanang magturo o mag-share o magbahagi ng salita ng Diyos. No? Sa isip nyo lang yan. Pero kapag ang Diyos ay humipo sa inyong mga puso at isip, no? Wala po tayong magagawa kundi tayo'y maglingkod at mag-share ng pagbahagi ng salita ng Diyos. Dahil sa kabutihan ng Diyos, tayo po ay ginagawa niyang tagasunod. Hindi lamang po kami ang tagasunod ng ating Panginoon. Tayo lahat po ay binigyan ng Panginoon ng wisdom. No? Sa panahon ng iyong kahinaan, nariyan po ang Panginoon. At hindi natin alam sa mga susunod na panahon, kayo naman ay nakita namin o nakita ng Diyos na nangaral ng kanyang banal na salita. Amen po? Amen po, conclusion na tayo. Tingnan po natin sa 2 Corinthians 12:9. Ang sabi niya dito, ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahang loob, ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo. Amen po. Sa panahon ng kanilang kahinaan at sa panahon ng limitasyon ng kanilang talino, ang kagandahang loob ng Panginoon ay sapat sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan. Kapag ikaw ay mahina, amen po, kapag tayo po'y mahina,
nariyan po ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen po. Pero ngayon po, nang tinapos na gawa ni Kristo, nasa atin na po ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Dahil hindi po tayo mahina. Dahil sa atin, naniniwala tayo na malakas tayo. Kaya laging nasa atin ang Panginoon, ang kapangyarihan at kanyang biyaya. Kaya buong galak kung ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Amen po. Napakabuti po ng ating Panginoon. Sabi niya dito, acknowledge your limitation and weakness. When you humbly admit your limitation and weaknesses, you open the door for God's wisdom, power, and favor to blow through you. Amen po. Tayo po'y tumayo at tayo po'y napakabuti po ng ating Panginoon. Ang sabi nga, magpakumbaba tayo, amitin natin ang ating kahinaan, aminin natin na tayo po ay limitado lamang ang ating kakayanan. Dahil sa ating kahinaan, nariyan po ang biyaya ng ating Panginoon, ibinigay niya sa atin sa pamamagitan sa krus ng Kalbaryo. Amen po. Dahil po tayo naniniwala na ang Diyos sa kanyang biyaya ay nasa atin na tayo po ay nananalangin ng pasasalamat sa Panginoon. Dahil ang atin pong pinag-usapan, ito po ay lumang tipan. No? At sa panahon ng ating Panginoon sa bagong tipan, at tayo ay naniwala at ang kanyang requirement ay believe, no? And faith sa Kanya. Nariyan na po ang kanyang biyaya sa atin. Amen po. Tayo po ay itaas ang ating kamay. Tayo po ay manalangin ng pagtanggap. Samahan niyo po ako sa mga nandito. Alam ko na kayo ay tumanggap na sa Panginoon. Samahan natin ang ibang tao na nakakarinig, lalo-lalo na sa live na ito, na sila'y tumanggap at sila'y maligtas sa pamamagitan ng ating Panginoon. Sumunod po tayo sa panalangin ito. Panginoong Isus, ako po'y makasalanan. Hindi ko kaya iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po ay naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat po. Pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po manalangin. Maraming salamat po, Diyos, sa pakahayagan na iyong pinagkaloob sa akin, Panginoon. Maraming salamat sa buhay ng bawat tao na nanampalataya sa iyo, Panginoon. Lalo-lalo na po, Panginoon, sa aming pamahalaan, sa aming gobyerno, Panginoon. Itinadalangin namin ang iyong kapangyarihan, ang iyong biyaya, na ang lahat ng namumuno sa aming bansa ay tunay nga na ikaw ang Diyos na nagbibigay ng karunungan. At ikaw ang Diyos na nagbibigay ng katapatan at lalo-lalo na sa iyong biyaya. Lord,
idinadalangin namin ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga damdamin. Kung sila man ay naparatangan, ang damdamin nilang nasasaktan, ay iyo po bugbawin, Panginoon. At Lord, maraming salamat sa iyong kapangyarihan na mabunyag ng katotohanan. Kaya Lord, sa bayan